madilim. Sa sandaling ito, Panginoon, na kami po'y pakalinisin inyo at paging dapating tumanggap ng inyong mga pagpapala at nawa kayo ang maging tangi naming tagapagsalita at tagapangaral. Gamitin nyo lang ang inyong lingkod, natungtungan ng inyong paa na maitaas sa amin ang iyong pangalan, subalit kayo ang mangaral, umakay sa aming lahat. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Sabi nga ng ating binasa kanina, ngayon babasahin natin sa ibang version, the Contemporary English Version, Proverbs 15:17. A simple meal with love is better than a feast where there is hatred. Bakit napaghambing yung simpleng pagkain sa isang marangyang pagkain? At bakit na i-associate na yung simpleng pagkain ay may pagmamahalan? At yun daw, marangyang pagkain ay may away? Hindi laging gano'n, ha? Marami mga tao, simple din yung pagkain, nag-aaway pa rin. O wala nga makain kaya nag-aaway. At may mga tao naman na marangya ang pagkain pero nagmamahalan. It doesn't follow na pag marangya, nag-aaway. At it doesn't follow na pag simple, nagmamahalan. But what Proverbs is trying to tell us is this. Kung sa pagpapagarbo ninyo ng kakainin ninyo, sa pagpaparangya, uuwi lang sa sobrang awayan, kagulo, agawan, wag na lang. Sa simple na lang na masaya. Kung meron kang gagawing production na super ganda, pero nag-aaway na kayo lahat, stress na kayo lahat, simple na lang na hindi kailangan pag-away-awayan. Kesa saan laki-laki ng namana mo sa mga magulang mo, tapos nag-away-away naman kayo magkakapatid, kahit di ko konti na lang. O konti na lang yung napunta sa'yo. Basta tahimik ang inyong buhay. So mabuti nang sa maaga pa lamang ay nililinaw natin yung symbolism ng meal. That sometimes it takes a lot of effort to make everything elaborate and big and impressive to the point that human relationships are strained. Nagkakasira-sira, na-stress ang ating mga relasyon sa pagpapagarbo. As we know, a feast is sensual. It is pleasurable. Feast, may mga kulay, may mga amoy, may mga shape na talagang kakit-akit. And a feast is aspirational. Kaya walang inaantay yung mga iba kundi magka-fiesta para masarap ang kainan o mayroong mag-birthday para may mag-blowout. A feast is aspirational and it is really desirable. In fact, the first miracle of Jesus was in a wedding feast. Ganun kahalaga yun sa mga tao. At pinahalaga ni Jesus na pahabain yung kasiyahan. Kaya nung naubos na yung alak, ay naghimala siya. At ang unang recorded miracle is about making wine out of water. So yung feast maganda. But a feast is costly. Magasto sa pera, magasto sa oras, magasto sa pagod para mag-organize ka ng malaking handaan o magarbong hain. A feast could be complicated, tiring, and therefore stressful. Kaya yung sinabi ng Proverbs, kaya sa ma-stress ka, sa sobrang maganda at magarbo, doon na lang sa relax ka na simple. And what's wrong with being stressed? The stress could make people unpleasant to be with. Naranasan na ba natin na mag-organize ka ng napaka-perfect na party? Anniversary ng mga magulang nyo o kaya ay isang birthday party na sa ganda ng preparasyon nag-away-away na yung mga tao dahil maiinit na ulo, mga pagod, lumaki na yung gastos, etc. The stress would make people unkind, abrasive, and even hostile to one another. Kaya hindi katakatakang makita sa mga malalaking production, kaya yan ay theatrical production, artistic production, na pagka malapit na yung opening night, ay halos nag-aaway-away na yung mga tao sa pagod, sa stress, nauubusan na ng pasensya. Kaya sabi, mabuti pa pagka ganon, simple meal. A simple meal is not as sensual and pleasurable. It is not as aspirational, not as desirable, but it is neither costly or as complicated. It is neither as tiring or as stressful. At yung ang mahalagang i-establish natin na pinagkaiba nung dalawang handaan
na yon. In other words, a simple but feel-good meal is better than an elaborate but feel-bad feast. We should know when to simplify if it would mean more enjoyment, more peace, more friendship, more kindness. In other words, it's really the feeling. Hindi mahalaga kung ano ba yung handa, gaano karami, gaano kalaking event. Ano yung feeling mo habang ginagawa mo yon? Anong feeling mo habang nangyayari yon? At ano yung feeling mo pagtapos na yon? Ano magiging feeling mo habang inaala-alala mo yon? Pag napag-usapan nyo 20 years from now, yung ginawa nyong malaking family event, ano maaalala nyong feeling? Maalala nyo ba, nag-away-away kayo, nagkakagalit kayo, o lalong sumarap ang relasyon? So think of the two kinds of meals, the simple and the elaborate, as metaphors, as symbols. At hanapan natin ang application sa buhay, especially on being happy. A simple but feel-good experience is better than a complex but feel-bad experience. That's when people should be wise to simplify when complications make life a lot harder. Well, really, it is good to have best of both worlds, na elaborate na, magarbo na, tapos masaya pa, tahimik pa. Kaya lang, bihirang magsama yung ganong kombinasyon. And if a choice needs to be made, simple but happy is better than complex but unhappy. Halimbawa, may mga pamilya na simpleng-simple ang buhay, konting-konti ang pera, simpleng-simple ang mga taste, simpleng-simple ang nabibili. Pagkatapos, maghihiwa-hiwalay sila, may mag-a-abroad, may pupunta dito para dumami ang family income. Pwedeng ang kauwian nun, complex problems. Pwedeng yung asawa na nasa Pilipinas na in love sa iba, o yung nasa abroad na involved sa iba. Pwedeng parehong wala ang mga magulang, ang mga anak na pariwara, na pabisyo. Yes, dumami yung pera nila, sumarap yung kinakain, nagkaroon ng bahay siguro, mga gamit. Pero ang ending ba, ano yung epekto sa kanilang feelings? Ano yung naging damdamin? Pero syempre, marami namang naghihiwa-hiwalay din, nag-abroad, pero hindi naman naapektuhan yung feeling, salamat. Pero kung ang nagiging bunga na na sasacrifice yung feelings, yung damdamin, yung puso, yung espiritu, it's time to simplify. May mga magulang na humihingi sa akin ng payo, Tito, mukhang nawawasak na yung pamilya namin dahil hiwa-hiwalay kami, kaya lang alam nga namang mag-uwian kami, balik sa Pilipinas, liliit ulit ang income namin. Paano naman yung aming nakasanayan na lifestyle, na quality of life? Yun ang pinag-uusapan, mga kapatid. Kung may mga panahon na kailangan kang pumili, magsisimplify ka pero magiging payapa, tahimik ang damdamin, dapat alam mong mas mahalaga yung damdamin. Mas mahalaga yung effect sa puso mo, sa kaluluwa mo. Hindi sa effect sa kung ano ang nabibili mong pagkain, kundi effect sa gana mo kumain. Hindi yung effect sa pera mo na nakakabili ka ng magandang kama, magagandang beddings, komportabling kwarto, tas wala ka namang tulog kasi balisa ka. May mga panahon na kailangan ka talagang pumili na mag-simplify para sa ikabubuti ng iyong kaluluwa. At yun ang sinasabi ng Proverbs. Ordinary but happy is better than special but unhappy. Average but happy is better than outstanding but unhappy. Halimbawa, average student ka, talagang yun lang ang kaya mo, average, edi happy ka naman, di average. Pero pipilitin mo na talaga maging very, very outstanding ka. Halos gapangin mo yung mga grades mo. Halos maging butot balat ka na, kaaral para napakataas ang iyong grade. Happy ka ba? Yun ang mahalaga. Hindi na maling slightly dirty, but happy
That is better than very clean but unhappy. Kaya nga sinasabi natin, ang linis-linis nga ng bahay mo. Pero inis na inis naman sa'yo lahat ng kasambahay mo dahil ang higpit-higpit mo. Walang kalukot-lukot ang mga takip ng mesa, ang takip ng kama. Wala kasing umuupo kasi ayaw mong paupuan yung kama, maguguluhan. Ayaw mong ipagamit yung mga magagandang plato dahil baka mabasag. Denumero lahat ang tao, kaya sinasabi natin, a child must be clean enough to be healthy but dirty enough to be happy. Pag sobrang kalinis-linis ng bata, hindi siguro nag-e-enjoy sa buhay man lang. So, pahalagahan yung feeling, hindi lang yung outward appearances. Unknown but happy is better than famous but unhappy. Unrich but happy is better than rich but unhappy. At marami mga tao sa kanilang pagkakamal ng kayamanan, doon nagkakasira-sira ang relasyon sa kapwa. Nagkakaagaw-agawan, mga maging magkakapatid. At kanina lang, nakita ko sa isang post sa Facebook, sabi, happiness is the new rich. Di ba? Ang ganda. Ang kayamanan ko ngayong year na to, hindi pera, happiness. So yung mas pinaka-happy, yun ang richest dapat. Hindi yung pinakamaraming pera, pinakamalaki bahay, kasi hindi naman guarantee na pampasaya yun. Pero kung masaya ka na, malaki pa yung bahay mo, edi double blessing. Pero kung ikalulungkot mo naman, yung pagpapalaki ng bahay na yan, maliit na lang, na happy. Inner peace daw is the new success. Paano natin i-measure ang success natin this year? Magkano naging benta mo sa negosyo? Ilang beses ka na-promote? Nakailang beses kang tour? Ano ang grade mo? Grabe ang inner peace ko this year. Pagka kumakain ako, kahit mura lang yung pagkain ko, may gana. Pag matutulog ako, kahit na ang simple-simple ng environment, may himbing ang tulog ko. Yung may inner peace. So ano nagpapatanggal ng inner peace natin sa paghahabol natin na ibang bagay para palakihin, pagandahin, paggarbuhin ang buhay? It's not worth it. So sabi, health is the new wealth. Gaano kakayaman? Aba, ang linis-linis ng aking blood and circulatory system. Wow, ang rich mo naman. Di ba? Yung tamang-tama ang BP ko, ang ganda-ganda, ang yaman mo naman. Yung sukatin mo ngayon ng yaman sa kalusugan. Health is wealth. At totoo yun. Kasi pag may sakit ka, mauubos ang pera mo pagpapagamot. Kaya hindi ka nagkakasakit. Yung malusog ka, kayamanan yan. Grabing kayamanan yan. And kindness is the new cool. Ang bait mo, wow, cool ka. Diba? Hindi yung ang cool yung may gadget, yung may bagong damit, yung may bagong kotse. No, sabi, kindness is the new cool. Ang gandang gawin mo para mamaraan sa buhay sa taon na ito. Na iba naman ang sukatan natin. Happiness, inner peace, health, kindness. That is the new fashion. Na pag dinibdib mo, ang lalim ng talab sa buhay mo. Talab hanggang apdo. At napatunayan na ng science yan, na ang stress sumisira sa ating kalusugan. Sumisira sa ating blood pressure, sumisira sa ating blood chemistry, and it's a big burden on our internal organs. Talagang nakakapagkasakit ang stress. Kaya, let health be the new wealth. Inner peace, the new measure of success. If a feast or its equivalent causes anxiety, happiness, and hatred, choose a simple meal or its equivalent that allows for relaxation, fun, happiness, and love. Tulad ni Mary at Martha. Si Martha is the perfect housekeeper. May mga bisita sila, kailangan perfect ang pagkain, perfect ang hain, perfect ang table setting. Si Martha naman, nakaupo dun sa sahig, nakikinig kay Jesus kasama ng mga lalaki. Sa kanya, relax, gusto kong makinig ng lesson, gusto kong payamanin ang aking isip, papayapain ang aking loob, makinig kay Jesus. Ito ang aking gustong claim to fame, na nakarinig ako ng lesson na nakakapagpabait, nakakapagpa-relax, nakakapagbigay ng kapayapaan. Pero ang measure naman ni Martha, kailangan perfect ang lahat.
Kaya sabi niya kay Jesus, Lord, don't you care that my sister Mary is sitting there with the men while I am laboring in the kitchen? Why don't you tell this sister of mine na babae siya at kami mga babae dapat sa kusina? At sabi ni Jesus, no. Mary has chosen the better portion. It will not be taken from her. She chose to be relaxed. She chose to sit here to enrich her heart, her soul, her spirit. It will not be taken from her. At sabi pa ni Jesus kay Martha, 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 you are concerned about too many needless things. Pinapagod mo ang sarili mo, ginagalit mo ang sarili mo, ini-stress mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman talaga ganong kahalaga. So ano ang mga pumapagod sa atin? Yung gigising ka ng alas 3 ng umaga para itirintas yung buhok mo ng kaliliit na tirintas. 4 oras mong ginagawa, no? Samantalang isa, ang tanghali ng gumising, isang wagwag lang ng ulo, isang hugas, o pareho lang kayong lumabas ng bahay, pasasayahin ka ba talaga ng sangkaterbang tirintas? O pwede namang hindi. Kailangan ba talaga na umubos ka ng pera para ibahin ang korte ng iyong muka? Magkakaroon ka ba talaga ng maraming boyfriend pag naiba yan? O wala rin naman. Yun ang iba, mga mukhang pusa, ang daming manliligaw. Diba? Relax na relax sila sa buhay. So, worth the effort ba? Hindi naman kung gusto mong magpaayos ay masama na, pero is it worth it? Yung mga gusto mong may mga bisitang darating sa bahay, perfect na perfect ang abutan, pagod na kayo lahat. Pwede bang abutan na lang niya na less than perfect? Relax naman kayo sa buhay. Choose feelings. Choose relationships over things. May nabasag na magandang plato ang anak mo, o sisigawan mo na ngayon, paghahampasan mo na sa mukha niya yung plato, pagdudurog-durugin mo na siya at yung plato sa bahay, is it worth it? O yung asawa mo na iwala yung cellphone kasi burara. But is it really worth it na awayin mo na naman siya, inag mo na naman siya dahil dito sa teleponong ito na nalamata na yung relationship nyo, nag-away na kayo dahil doon? O nailigwak niya ang sabaw, natabig niya ang baso, dahil sa pagkakamali niya merong cost? Ano ba talaga mahalaga? Money and things or people's feelings? May mali, nagkamali ang isang mong member ng family and it will cost you money. Talaga bang lalaitin mo siya, papagalitan mo, paparusahan mo? Dahil mahal yan. Eh yung pagmamahal mo sa kanya, paano? Sulit ba na sumugat ng puso dahil sa isang bagay? May naiwala, may nabasag, may nasira. This year. But many of you are doing it already, but do it in an even more intense way. But those who are not doing it, begin doing it. Choose feelings. Choose relationship over things. Sasabihin mo, thing lang yan, bagay lang yan. Hindi natin dapat pag-awayan. O naiwala ng boyfriend mo yung inyong singsing, friendship ring. Isa naiwala, aawayin mo na siya, ihahagis mo rin yung ring mo, makikipag-break ka. Dahil sa singsing, bumili ka na lang ng iba. O bumunot ka sa plastic balloon kung meron pa. May singsing din doon. Worth it ba yun? Nasunog ni Yayadab ang damit mo. Is it really worth it? Nasugatan mo siya, laitin, palayasin. Ganon ba talaga kahalaga yung damit? Choose feelings, especially other people's feelings. Will you hurt people just because of something? Just because of a cost? So choose feelings and relationships over money. May nangutang sa iyong kaibigan, ang tagal lang hindi ka mabayad-bayaran. Talaga makikipagkasira ka na? Kalimutan mo na yung friendship nyo sa paniningil mo, sa panglalait mo sa kanya, tapos hindi ka rin naman makakakollect. O kaya talagang nangangailangan siya, meron ka naman sanang pwedeng maitulong, pero hindi mo nalang itutulong, tapos didibdibin niya, dadamdamin buong buhay. Worth it ba? Choose feelings and relationship over fame.
over glory. Meron nag-aagawan ng karangalan, nag-aagawan ng honor, pero nagkasira naman kayo. Ganun ba talaga kahalaga yon? And this year, if you are not doing it yet, buy happiness, not just things. O ibibili mo halimbawa ang anak mo ng mahal na cellphone. Pwede mo ring masabi, anak, sa halaga ng cellphone na ito, pwede na tayong mag-weekend sa Batangas. Tayong small family, simpleng pagkain, simpleng lugar, magkakaroon tayo ng memory ng beach, ng mga ilog, ng time together, ng relaxation, magpapahilo tayo doon, manonood tayo ng sunset, ng sunrise. Ang lahat ng yan, cellphone. Sabi na ako, cellphone. Is it really worth it? We keep buying things. But does the thing really make you happy? Lalo yung mahal-mahal na bag. Tapos sambahin ang bag. Huwag ibaba dito ang bag. Buhatin ang bag. Itiklop na maganda ang bag. Nagkaroon ka ng poon. Bakit ka bibili ng poon? Ang bilin mo yung kahit mo tapakan, kahit mabasa, kahit mo durugin, lagyan ng isda, ng 1 kilong pako, bag pa rin. Pero yung aalagaan mo, tapos na nagalusan ng anak mo, sasampal-sampalin mo na yung anak mo, ang mahal-mahal niya, tak. Is it worth it? Buy happiness instead of things. Pag meron kang bibili na ang mahal-mahal, sabi, teka, ang dami na nating experiences na pwedeng magawa sa pera na to, ha? Ganun ba talaga ang gagawin natin sa pera? Ibibili natin ang ganito? And beware of what you buy. Because what you could be buying is a Trojan horse. Alam mo yung Trojan horse, yung ipinasok sa kanila, akala nila trophy, yung pala yung estatwa ng horse na yun may mga nakatagong soldier. Nung gabi, naglabasan, binuksan yung mga gate ng city nila, pinapasok yung mga kakampi, natalo sila uli. Kuminsan may binibili ka, pinapasok mo sa bahay mo, Trojan horse pala. Ang dala-dala pala nun sa buhay mo isang katerabang problema. Isipin. Buy laughter, not just food while dining. Sayang ang pagkain, tapos nag-aaway kayo, ang hirap lulunin. Lumalabig na yung mainit, nilalangaw na yung hindi dapat langawin, sayang pag walang laughter. So, kakain kayo. Pag-uusapan nyo ba mga problema? Magsusumbatan ba kayo? Magpatawaran na lang para masaya ang kain. Buy laughter. Make your meals enjoyable. Sa akin, napakahalaga ng meal. It should be enjoyable. Hindi ka lang dapat kumain para huwag ka mamatay sa gutom. Dapat ini-enjoy mo yung ritual of eating, the time of eating together. So it means making time for it, making your eating implements nicer, preparing better food. Kasi pag may sakit kang wala kang gana o kaya gusto mo kumain pero bawal, malalaman mong napakahalaga palang kumakain ng masarap. Na blessing palang kumakain ng masarap. So, kesa nagmamadali kayo sa breakfast, naglalakad ka, umiinom ka ng 1 higop na kape, lakad ka na naman, kagat ka ng kaprasong tinapay, gumising ka na lang 30 minutes earlier para makaupo kayo at kumain ng mabuti. It's part of enjoyment. Make meals enjoyable. Buy happy experiences, not just or instead of things. Maraming nabibiling experiences kesa something. Buy togetherness. Dati meron kami isang kantin. Tapos kami ng isang kapatid ko yung nagmamanage. Tapos yayayain ko siya pagka mga 3 p.m. na. Medyo konti na lang yung kumakain dun sa restaurant. Halika, punta tayo sa favorite natin na lugar na kain na ng magandang dessert at cake at masarap na kape.
So, sabi niya, makukupit lang tayo ng mga 2,000 ko. Bayad na natin yun sa kaligayahan natin. Kung nga, hindi tayo nakupitan ng 2,000, o yung 2,000 nasa bulsa mo, pinasaya ka ba niyan? So, spending money is like defecating. It's pleasurable only when it's getting out. Yun lang naman ang sarap ng pera, gastahin. Tapos ayaw mong gastahin, tititig-titigan mo. Tapos nakita ng ibang kamag-anak, sila gagasta niyan for you. Spend! Earn, spend, earn, spend. Huwag ipon ng ipon ng ipon ng ipon. Baka mamatay ka. Kukupitin lang ng iba. So, buy togetherness. Kung minsan may presyo talaga yung para lang magkasama kayo, buy it. Minsan na-absent ka sa trabaho, minsan may isa kang contract na hindi napapirma kasi minahalaga mong kasama yung mga mahal mo sa buhay sa ganong oras. Hindi sayang yun. Diba? Yung ating nga ngayong new success, new wealth, dapat ibahin natin yung concept. Hindi laging pera. And buy vacations instead of things. Tulad nga ng binanggit ko. Minsan, bibili ka ng isang napakalaking bagay na ang halaga, pero ang konti naman ng enjoyment nyo dyan. Ba't hindi na kayo magbakasyon? Gusto ko yung mga pamilyang ang simple-simple magbabakasyon kahit 0.5 star lang yung hotel na tinitiran, tapos simple lang yung kinakain, pero may togetherness sila, marunong sila mag-invest sa panahon. Kasi hindi naman laging available ang mga sarili natin for vacations together. Spend time together. I can go on and on. Think of experiences. Think of feelings. Think of emotions instead of things, instead of money. At maiiba ang pananaw natin, mas magiging marami tayong kasiyahan. And if you really want, dagdagan mo ang iyong income. Dapat kung isang family of 4 or 5, all of you should have an income. Kung able na kayo, hindi yung one income family lang. Kasi mahirap mag-enjoy yung ganun. Laging kulang. Earn more so you can spend more and you can give away more. But redefine what is important. What's important is really the feeling. Lalo mahal mo siya, mahal ka niya, it's really the feeling. Nagkamali siya, don't always preach, don't always punish. Pag nagkakamali yung tao, very sensitive yan. Diyan niya mas lalo ma-appreciate yung concern mo, yung love, your unconditional acceptance, your forgiveness. Mas na-appreciate yun ng taong broken, ng taong nagkamali. At yung mga oras ng brokenness, hindi yun panahon to deliver a sermon or give a message. Panahon yun to love people. Because what we really remember are feelings. Yung kabataan natin, tanda-tanda natin, kahit na konti lang binibigay ng isa nating tita, pero lagi siya nagbibigay. Tuwing lalapit ka, may binibigay sa'yo. Hanggang ngayon, love na love mo siya. Because it's the feeling. Pero yung lagi ang sungit-sungit sa'yo, lagi nagagalit sa'yo, tanda mo rin yun. We remember the feelings. And remember, especially children, give children happy experiences, not just things. At sa panahon na ito ng gadgets, you have to work extra hard to make people, and especially children, appreciate activities, togetherness, feelings over things. It's very, very important. And make it your motto that it's really a feeling year. Pahalagan mo rin yung damdamin mo. Unahin mo rin yung damdamin mo. Gawin mo yung gusto mo, basta hindi masama. Gawin mo na ngayon. Meron ako isang kausap noon na ang galing-galing niyang artist. Tapos gumagawa siya ng furniture. Sabi ko, alam mo, balang araw gagawa din ako ng furniture. Gusto ko rin gumawa niyan eh. Sabi niya, gawin mo na. And true enough, hindi nagtagal, biglang namatay yung nagsabi sa akin noon. So, may pinanggagalingan siya na gusto mo palang gawin mo na. Paano ko namatay ka na? Hindi mo na magagawa yan. So, yung feeling mo, yung gusto mo, basta't hindi mo na nakakawin, hindi mo aagawin sa iba, hindi ka gagawa ng masama, do it. Do it now. Because you don't hold time in your hands. And give priority to your feelings and the feelings of others above things.
Teach us to count our days and to make our days count. Turuan mo kaming maging matalino, Panginoon. Napahalagahan namin yung damdamin, yung kaluluwa, yung espiritu above things. Pagbulay-bulayan natin ng mga kapatid, pag-isipan, ipanalangin, how to make this year really happier by focusing on feelings, by giving importance to what the heart and the mind feels more than just things. Lord, as your people ponder the meaning of new values, more spiritual, more emotional, more personal, may you really guide us. Be with the Lord in silent reflection. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay, magdalanginan para sa isa't isa, makinig ng mga mensahe, at dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha, Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapis website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapis.com.ph.